salita ko. Wala kasi ako ng Sunday, ano? So, ganda yung ulap. Hallelujah. O, yung ulap kong maganda. Hallelujah. Nakita niyo ba yung ulap na bumaba sa lupa? Hallelujah. Yun. Kaya nakita ko agad yung ulap. So, pray ng Panginoon, mga kapatid. At sa hapon ito, kasama natin si Atty. Derito, si Brother Ruel. Kasama natin ngayon sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko, marami pang pagsasama na ating matutunghayan, mga kapatid, sa ating kapatid sa Panginoon. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. So, sa hapong ito, hindi na po ako magtatagal. Tumayo po tayong lahat. Buksan po natin ang Book of Judges, chapter 6. Judges, chapter 6, verse 6 to 10. Tingnan kung makita natin. Ayan. Hallelujah. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried out unto the Lord. And it came to pass, when the children of Israel cried out unto the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet unto the children of Israel, which said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt, and brought you forth out of the house of bondage. And I delivered you out of the out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all that oppress you, and drave them out from before you, and gave you their land. And I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land ye dwell, but ye have not obeyed my voice. Hallelujah. Dakilang Panginoon sa hapong ito, alam ko po, patuloy kang naglalayon sa amin ng mga magagandang bagay. Alam ko po na ang nilalayo mo sa amin ay masumpungan namin ang tunay na biyaya, Panginoon, sa aming buhay. Hindi mo po, Panginoon, i-establish ang church kung wala ka pong purpose, wala kang layunin. Kaya sa po ito, nais po namin maunawaan at malaman ang nilalayon mo at naisin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dakilain ka, Panginoon, sambahin ka, Panginoon. And your words of all praise, O God. Marami pong salamat. Nawa sa mga anak mong narito ngayon, lubos po namin maunawaan ang nais mo sa hapon ito. Takpan mo rin, Panginoon, na yung mamahaling dugo ang lingkod upang ikaw ang siyang makilala, hindi po ang sinumang tao na tumatayo po. Ikaw ang siyang may tataas, ikaw ang siyang pupurihin namin, Panginoon. Kaya maraming salamat. Dakila ka, Panginoon. And your words of all praise. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin makakaupo ng mga kapatid. At maraming salamat sa Panginoon. Keeping God's blessing. Paano daw natin mapapanatili ang mga pagpapala sa ating buhay? Ha? Alam ko lahat tayo pinagpala na. Sino po ang pinagpala na? Lahat tayo. Hindi lamang siguro, mga kapatid, sabihin ko sa spiritual na pagpapala, maging siguro sa physical, or maging siguro sa material, or financial. Amen? Pero, ang question na, paano daw natin mapanatili ito sa ating buhay? Kasi marami, mga kapatid, ang nakaranas ng blessing, pero hindi napanatili sa kanila. Ang gusto ng Diyos manatili ito at sosobra pa. Ha? Ang gusto ng Panginoon ay firmes ito na mamumuhay sa ating mga buhay. Kasi yun naman talaga ang plano ng Panginoon. Naniniwala ba kayo ng plano ng Panginoon? Amen? Amen. Malino, ang sabi niya sa Book of John, chapter 15, di ba? Verse 7, If you abide in me and my words abide in you, ask what you will and God will give it to you. Ha? Pananatili daw sa Kanya, at sa Kanya mga salita,
Ano man ang gusto mo, ano man ang hingin mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Alam ko sa ating buhay, hindi naman siguro tayo mga kapatid ko, mataas ang hinahangad. Ang gusto natin mga kapatid, ay maranasan natin yung buhay na masaya. Buhay na masabi natin ito yung pagpapala mga kapatid, at masabi natin ito yung buhay na aking hinahanap. Hindi yung buhay dati, hindi yung buhay na wala sa Panginoon mga kapatid. Kundi buhay na masaya, nakapiling ang Panginoon. Yun yung isa sa mga hinahanap ng napakaraming tao. Kaya nga maraming tao naglalakbay para hanapin yung kasiyahan. Maraming tao mga kapatid ko, naghahanap ng tunay na pagmamahal. Naghahanap ng tunay na kapayapaan mga kapatid. Pero isa lamang daw po, masusumpungan lamang daw po natin ito sa piling ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa Diyos lang natin masusumpungan yan mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Dito mga kapatid ko sa ating binasa, nakakalungkot isipin mga kapatid. Sabi ko, ang gusto ng Diyos manatili ang pagpapala sa kanila sa bayang Israel. Bakit? Bakit gusto pagpalain ng Diyos ang bayang Israel? Siyempre, ito'y kanyang mga anak. Ang bayang Israel, tinuri talaga ng Panginoon mga anak, mga kapatid. Masigit pa nga ito sa atin dahil tayo ampun lang. Sila tunay na anak, mga kapatid ko. At ang gusto ng Panginoon sa bayang Israel, mga kapatid, hallelujah, ay mapanatili sa kanila ang mga pagpapala na kanilang tinatamasa. Kaya nga dito sa istorya ito, kung hindi daw natin malaman ang kwento o ang istorya ng banal na kasulatan sa lumang tipan, tayo rin mga kapatid ko ay baka maranasan din natin mga kapatid, hallelujah, ang naranasan din nila na ayaw ng Panginoon papangyarihin ito sa atin. Naniniwala ka hindi mangyari ito? Ha? Hindi mangyari sa atin mga kapatid ko ang nangyari sa kanila. Ano ba ang nangyari sa kanila, Pastor? Ang nangyari sa kanila, habang ang Diyos sumusunod sa kanila, pero may silang pinagpapala. Pero nung lumilihis sila sa Panginoon, nagkakagulo ang buhay nila. Yun yung nangyari sa kanila. Everybody say amen? Gusto ng Diyos manatili ang mga pagpapalang ito. Gusto ng Diyos manatili sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid ko, sa hapong ito, nais ng Lord, maunawaan natin yung mga pagkakamali nila. Dahil sa kanilang pagkakamali, matututo tayo. Amen. Ha? Yun yung ating salaminan eh. Yung salita ng Diyos nito, yun yung maging salamin natin mga kapatid para matutunan natin na sila nung sila nagkamali mga kapatid, makita natin na sa kanilang pagkakamali, maiwawastorin natin ngayon as a church of God. Bilang church ng Panginoon. Kasi sabi ko nga mga kapatid, paulit-ulit ko mang sabihin sa inyo ang sinabi ng Book of John, chapter 10 and verse 10, I have come that they might have life and life it more abundantly. Gusto ng Diyos maging masagana ang buhay ng tao. Gusto ng Diyos nakakatawa ang tao. Mga kapatid, gusto ng Diyos, mga kapatid ko na ang tao, ay magiging magiliw mga kapatid, especially sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ayaw ng Diyos mawala ang tao sa kanyang kamay. May kasama po ba ako rito? Amen. Ayaw ng Diyos mapahiwalay ang tao sa kanyang kamay, mga kapatid. Kaya sabi niya, I am come that they might have life and life it more abundantly. Gusto niya maging masagana, mga kapatid. Kaya nga dito, sa pagkakamali ito, mga kapatid ko, dapat lang talaga nating matutunan sa hapong ito. Amen. Nasa kanilang pagkakamali, mga kapatid, hallelujah, nasa kanilang paglis, habang sila lumilihis, mga kapatid ko, nawawala ang pagpapala sa kanilang Diyos. Pero habang pumipirmi sila, habang sumusunod sila sa Diyos, habang mga kapatid ko, sinusundan nila ang mga pangako ng Diyos, habang sinusundan nila ang mga salita ng Diyos, habang sinusundan nila ang mga kuman ng Diyos, pirmis na ibinubuhos ng Diyos ang mga blessings sa kanilang mga buhay, at kailanman, mga kapatid ko, hindi nawawala ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, simple lang ang nais ng Panginoon para huwag daw maulit mga kapatid ko. Huwag daw natin kalimutan ang mga commandments ng Lord. Yan yung importante. Para hindi na maulit ang kwento. Para hindi na maulit mga kapatid ko ang istorya sa nangyari sa kanila at mangyari din sa bawat individual. Mangyari din mga kapatid ko sa bawat isa mga kapatid. Hallelujah. Dapat lang talaga na meron tayo talagang kikilalanin sa bawat isa sa atin susundan mga kapatid na kuman. Ano yung kuman ng ating Panginoon? Ang nangyari kasi sa kanila, sabi ng Judges chapter 21, verse 25 mga kapatid. Ganito po ang sinabi. Hallelujah. Judges 21:25. In those days Israel had no king. Everyone did as he saw fit.
Yeah. In those days, there was no king in Israel. Every man did. Lahat gumagawa na sila sa kanilang sariling kapamaraanan kasi wala silang hari nila. Wala silang hari. Yun talaga ang problema. Pagka ang church walang hari, mga kapatid. Pagka ang church hindi na hari si Jesus. Pagka ang church wala ng Panginoon, mga kapatid ko. Magkakagulo-gulo talaga ang buhay ng tao. Magkakagulo-gulo talaga ang isipan ng tao. Kaya nga, kailangan sa iglesia ng Panginoon, meron lamang isang hari. Meron lamang isang titilayain. Hindi ang ating Panginoong Kristo. Upang ang buhay natin magiging masaya at masagana. Nangyari sa kanila, wala nang hari kinikilala. Kaya ano nangyari? Nagkagulo-gulo ang buhay nila. Ang pagpapala lumisan sa kanila, nawala ang mga blessings sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Yun yung naranasan nila, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya kailangan daw natin i-secure ang mga pagpapalang ito, especially, mga kapatid ko, yung salvation. Amen. Especially yung mga pagpapala sa ating mga buhay, hindi lamang sa material na bagay, mga kapatid. Ang napakahalaga nito, yung mga spiritual blessing. Yes. Amen. Hindi yung temporal blessing, kundi yung mga spiritual blessing, mga kapatid ko. Hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, sa ayaw natin sa gusto, sabi nga, kailangan ma-recognize natin na bawat isa sa atin, especially sa church ng Panginoon, meron talagang dumarating na problema. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Dumarating talaga yung mga problema sa buhay natin. Mayroong mga problema, common yun, mga kapatid. Common yun. Common na may mga problemang dumarating sa ating mga buhay. Everybody say amen. Amen. Ang mahalaga daw, pag dumarating ito, mga kapatid ko, huwag tayong mapapanghinaan daw ng kalooban. Hirmis tayong magtiwala sa Panginoon. Hirmis tayong lalapit sa Panginoon. Habang may problema tayo, dapat tayong kumapit sa Panginoon. Amen. Praise Praise God. natin ng Diyos. Yes. Hallelujah. Wala nga kung gaano magsimba. Basta bakit, kapatid, may problema ako eh. Yes. Ayaw ko na mag-church dyan. Kasi may problema ako eh. Hindi daw ganun. Common lang yun eh. Ang buhay daw sumasarap, mga kapatid. Parang gulay, sabi ko nga, mga kapatid ko. Sumasarap, mga kapatid, ang pinakbit pag may bagoong. Yes. Alisin mo yung bagoong, hindi na pinakbit yun. Ginisang gulay na lang. Ganon din sa buhay daw natin, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan lang daw natin ma-recognisa, mga kapatid ko, na ang buhay na ito, mayroon talagang kasamang problema, mga kapatid. Hindi yung pagka-comfort ka na, mga kapatid ko, kompleto na ang pagpapala, makakalimutan mo. Pag may problema, mga kapatid, nakakalimutan mo. Saan pa talaga, mga kapatid? Yes. Marami nakakaranas ng ganun. Hallelujah. Pagka may problema, mga kapatid, nanghina. Pagka-abundansya lang, nanghihina pa rin. O, di ba? Huwag. Dapat huwag daw natin kalimutan, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga ito nangyari sa bayang Israel eh. Inignore nila, mga kapatid ko, ang mga pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya yun ang nangyari, mga kapatid, sa kanila. Nagkakamali sila. Kaya nung lumihis sila, sumamba sila, mga kapatid, sa Diyos ng Madian or Midianites, mga kapatid. Doon nagkagulo-gulo ang bayang Israel. Everybody say amen? Amen. Di na lang kinikilala ang Diyos bilang hari. Nung panahon daw na yun, mga kapatid ko, nung nawala na, mga kapatid ko, hari sa kanila, wala na, mga kapatid, gumagawa na sila ng sarili nilang kagagawan, mga kapatid. Everybody say amen? Amen. Gusto natin sa buhay natin ang pagpapala. Yes. Sino po ang may gusto rito na magulo ang buhay? Pag gusto mo na magulo ang buhay, mga kapatid, may sapa ka. Diba? Basta gusto ko lagi magulo ang buhay ko. Dali mo na sa mental hospital. Kasi walang gusto na ang buhay magulo. Pero bakit minsan, mga kapatid, may mga kaguluhan dumarating sa ating buhay? Kasi nga, mga kapatid, pag ang kaguluhan dumarating sa ating buhay, pagka hindi na sumusunod ang tao sa Diyos. Yes, amen. Pero habang sumusunod ang tao sa Diyos, mga kapatid ko, hindi magiging magulo. Bakit? Ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan, Diyos ng pagpapala, Diyos ng maayos, mga kapatid. Amen. Kaya paulit-ulit ang problema. Hello? Amen. Di ba? Paulit-ulit ang problema, mga kapatid, sa church. O ang church hindi talaga matuto mag-rely sa kapangyarihan ng Diyos. Yes.
Kaya sabi ko nga mga kapatid, ang church hindi dadanas ng problema kung lahat sumusunod sa Diyos, kung lahat kikilalanin ng Diyos bilang hari. Hindi dadanas ang church ang anumang problema na hindi kaya mga kapatid ko. Hindi dadanasin ng sinuman mga kapatid ko ang spiritual bankruptcy